Ngayon, kailangan kumain ka ng mga masusustansya, ha? Tapos ipapacheck up din kita para mabigyan ka ng vitamins. Gina, paano pag gusto na makilala ng baby mo yung tunay ng tatay? Nagsisinungaling ka din ba? Minsan kasi, kailangan nating mamili kung ano ang mas makakabuti sa mga mahal natin sa buhay. Ito ko na makumpirma kung anak ko nga si Kari. Magbabalikan kayo, tapos ako itsapwera. Hanapan mo ako ng sagot para pwede na tayo maging pamilya ng anak ko. Tauhan ako ni Boss Rigo, ex ng nanay mo. Anong alam mo tungkol sa nanay ko? Alam ko na hindi namatay yung anak nila. Total pregnancies, 3. Full-term deliveries, 3. Premature deliveries, wala. Elective terminations, wala. Miscarriages, wala. Ibig sabihin, 3 beses na buntis, 3 beses nanganak ng tama sa buwan at hindi nakunan. Pupunta ako kay Madam Becca. Aalamin ko yung address ni Rico at kakausapin ko siya. Ano kailangan mo? Pakiramdam ko tatay ko siya. Kari! Kari! Kayo po ba yung tatay ko? Oo, Kari. Anak kita. Kari, huwag ka maniniwala sa kanya, hindi totoo. May dala akong pruweba. Peke yan! Hindi ako yan! Tigilan mo nga yung panluloko sa anak ko? Bakit ko naman lolokohin si Kari? Ano mapapala ko? Hindi ko alam sa'yo! Gusto ko lang mabuo tayong pamilya. Magsama-sama tayo sa isang bahay. Gaya ng dati. Rico, hindi na mangyayari yun. Hindi ako papayag. Pwede bang tama na? Tama na! Alam ko naman yung totoo eh. Nagtanong-tanong din naman ako. Siya po ba yung sinasabi niyong masamang tao? Siya po ba yung sinasabi niyong tatay ko? Tama po ako, di ba? Hindi, anak. Nay, kayo pa naman yung nagsabi sa amin na dapat walang tinatago sa pamilyang to. Pero bakit hindi niyo magawang maging honest sa amin? Nakaka-disappoint ka, Nay. Ang unfair mo! Kari! Anak! Lena! Iwan mo nga ako! Tama na! Pistado ka na! Huwag mo nang palalain ang sitwasyon! Ikaw ang nagpalala. Sana Rico, hindi na lang tayo nagkita ulit! Magkita ulit tayo para magsama tayo, Lena. Gusto pa kita, Lena. Gustong gusto pa kita, Lena. Magsama ulit tayo. Tayo ng anak natin. Huwag kang matakot, Alam ko na kung bakit hindi ka kinakausap ng nanay mo. Kung bakit hinahayaan kang mabulok dito. Dapat lang, parusa yan sa pagiging basagulera mo. Eh, andito lang naman ako para sabihin yung pinapasabi ni Ma'am Darla. Eh, nakausap na daw niya yung nanay mo. Anong sabi? Kailan daw sila dadalaw? Ayun nga, hindi daw sila makakadalaw kasi marami daw silang ginagawa.
pa ba malinaw sa'yo yung sinabi ko noon? Hindi na kita gusto, Rico. Ang totoo, nandidiri ako sa negosyo mo, sa pambababoy mo, sa mga batang babae. Hindi ka tao, Rico. Kaya huwag ka nga asa ng kahit na konting pagmamahal na galing sa akin. Dahan-dahan ka sa mga binibitaw mong salita, Lena. Baka makalimutan kung gusto kita. At ano? Sasaktan mo ako? Hindi ako natatakot sa'yo, Rico. Kung meron dapat matakot, ikaw yon. Dahil alam ko yung mga pinagagagawa mo. Binabantahan mo ba ako, Lena? Oo! Alam ko ang lahat ng kalokohan mo. Alam ko kung saan ka nakatira. Huwag mo akong subukan. Hindi na akong dating Rico, Lena. At hindi na ako ang dating Lena, Rico. Huwag na huwag mo akong lalapitan. Huwag na huwag mong lalapitan ang anak kong si Carrie. Huwag na huwag kang lalapit sa pamamahay ko. Kundi ipapapulis kita! Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, Rico. Hindi pa tayo tapos, Lena. Hindi pa tayo tapos! May problema ba si Lynn? Kanina ka pa tahimik dyan. Inaway ka naman ba nung Maggie na yun? Gusto mong tulungan kita ng self-defense? Kailan ka ba titigil dumalaw sa akin, Tope? Ano? Alam ko naman magpapagod ka rin, magsasawa ka. Sabihin mo na sa akin ngayon para ready ako. Sige. Kaya mabuti pa, Tope, wala ngayon, huwag ka nang dumalaw sa akin. Ano ba nagsasabi mo? Diba ayaw niya naman madikit yung pangalan niyo sa kriminal na katulad ko? Celine. Tope, tatapusin ko na to kasi ayoko masaktan. Celine. Mula ngayon, huwag ka nang dumalaw sa akin. Kalimutan mo na katulad ng ginawa sa akin ng pamilya ko. Celine. Ikaw po ba ang tatay ko? Oo. Anak kita, Carrie. Carrie, anak, sandali. Mag-usap muna tayo. Carrie, mag-usap tayo. Sige, Nay. Kung hindi talaga kayo nagsisinungaling sa akin, kailan kayo nakunan? Ako, pinanganak ako ng July 2006, si Ate February 2005. Kailan kayo nakunan, Nay? At kailan niyo nakilala yung tatay ko bago niyo iwan si Rico? Kailan niyo nakilala yung tatay ko pagkatapos niyong iwan si Rico? Nay, anong pangalan ng papa ko? Nay. Ano? Wala kayong sagot? Kasi wala naman talagang sagot. Alam niyo na, hindi ko na maintindihan eh. Bakit ayaw niyo akong maging masaya? Bakit ayaw niyo makilala ko yung tatay ko? Pero hindi totoo yan. Walang ina na hindi gusto maging masaya ang mga anak niya. Meron, Nay. Ikaw! Alam niyo naman na matagal ko nang gusto makilala ang tatay ko. Nasimula sabihin niyo sa akin yung totoo na hindi ko tatay talaga si Tatay Delphine. May kulang na sa buhay ko.
Nakakala ko kasi sapat na yung pagmamahal na binibigay ko sa inyo. Eh, kailangan ko makilala ang tatay ko. Eh, parang awa niyo na. Kung mahal niyo talaga ako, totoo ba yung sinabi ni Rico? Siya ba yung tatay ko? Oo, anak. Si Rico nga ang ama mo. Oo, anak, nagsinungaling ako. Pero sa lahat ng pagsisinungaling kong yun, isa ang totoo. Masamang tao si Rico. Hindi mo lang alam ang pinagagagawa niya, anak. Ayoko lang na mapahamak ka. Anak, ayokong masaktan ka, anak. Nay, kaya ko sarili ko na eh. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Eh, gusto kong makilala ang tatay ko. Tatay ko siya. May karapatan ako. Hindi ako papayag. Ayoko. Ang daya-daya niyo naman eh. Sinabi niyo na nga sa akin yung totoo, tapos pagbabawalan niyo akong makilala kong tatay ko? Nay, ano ba naman yun? Daya-daya niyo talaga! Kari! Kari! Celine? Celine? Nakita ko kanina, itinaboy mo yung kaibigan mo. Bakit? Alam ko naman kasi... Tandaan mo, pwede mo akong kausapin kahit kailan. Magsabi ka lang. Iiwan din naman ko kasi niya. Kakalimutan niya ako gaya ng ginawa ng pamilya ko sa akin. Ganun ba? May nangyari ba? Basta ang alam ko, kinalimutan ako ng pamilya ko. Hindi na nila ako mahal. Ang bagong pamilya ko na yung mga kasama ko dito. Mga kapwa ko underage na pinabayaan ng lipunan. Ganun yun, ha? Oh, kumusta ka na dito sa center? Ginugulo ka pa rin ba ni Maggie? Habi naman talaga Huno na bully ako. Pero alam niyo, sumasobra na siya, Ma'am Lourdes eh. Ngayon, lalaban ako. Alam mo, sinabi sa akin yung lola ko nung maliit pa ako. Dapat maging mabait ka kahit kailan. Walang kwenta yung matalino ka. Walang kwenta yung matapang ka pag di ka mabait. Maraming mangyayari. Kaya dapat ang gagawin mo kay Maggie, papakita mo sa kanya lahat ng kabutihan. Pagkatapos, ituturing mo siyang tunay na kaibigan. Di ba sabi mo, pamilya mo na yung mga nakatira dito? Kailangan si Maggie ituring mo rin kapamilya mo. Pwede ba yun, nak? Pwede? Pwede, di ba? Tandaan mo, ha? Pag nakikipag-away, alam mo kung anong nangyayari. Pwedeng pagpatong-patungan niya ng korte, tapos mapapabilis yung kaso mo, tapos mapapabilis yung pagpunta mo ng koreksyon. Natandaan mo yan, ha? Kaya dapat, maging mabait. Sana pala tumuloy na lang ako kanina kay Celine. Sigurado ako nagtatampo na yan dahil hindi ko siya nadadalaw. Oo nga. Nalaman tuloy ni Kari yung totoo. Pero, sabi ko nga wala naman talagang sekretong hindi nabubunyag O anong plano mo ngayon? Sigurado ako,
hindi titigil si Carrie at saka si Rico na hindi sila nagkakasama. Gusto ko nang umalis dito. Gusto ko lumipat ng ibang bahay. Well, okay naman yung ideya mo na yun. Pero, sa bagay, itong mga nangyayari sa inyo mga chismis and everything. Pero, paano si Celine? Kapag nakalayo kami sa lahat ng gulong ito, mas madadalo ko yung anak ko. Mas maaasikaso ko si Celine. Saan kayo lilipat? Tsaka, saan ka kukuha ng pera? Hindi ko alam. Bahala na. Basta kailangan mailayo ko si Carrie kay Rico. Nandidiri ako sa negosyo mo, sa pambababoy mo, sa mga batang babae. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, Rico. Boss, yung beer niyo po. Sabi ko, malamig na beer! Manit ka pa sa balat na mo sa balat! Ha? Mas mainit pa to sa iigo Umalis ka sa harapan ko. Baka may ihagis ko pa yung mukha mo Sorry po. Alis! Uy, ba't ang init ang ulo mo? Di ba dapat good mood ka kasi galing ka kay Carrie? Oh, nasabi mo na ba na anak mo siya? Nasabi ko na ang lahat. Alam na niya. Anong problema mo? Ilang beses na ako sinaktan, ipinahiya at ininsulto ng Lena na yan. Panahon na para ako naman na gumante. Anong balak mo? Kukunin ko sa kanya ang pinaka-importante sa kanya. Yung anak namin. Tignan natin kung hindi siya lumuha ng dugo at magmakaawa sa akin. Rico, napakadali lang yan. Alam mo ba? Sisilawin mo lang yung Carrie na yun sa pera. Lalapit at lalapit sa'yo yun. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Di ba? Alam mo naman na gustong-gusto ko nagdudug sa'yo yung Lena na yun. Maggie, pwede pa tayo mag-usap? Nakita mo may ginagawa ako, di ba? Gusto ko sana magkaayos tayo. Kulit? Gusto mo ihampas ko sa'yo to? Kita-kita mo, ang dami ko pang huhugasan. Umalis ka dito. Alis. Storbo ka. Hoy, ginagawa mo? Tinutulungan ka. Para mapabilis ka, tsaka makapag-usap na tayo. Pinanganak ka ba talagang Epal? Ayokong makipag-usap sa'yo. Ano hindi dun malinaw? Alis. Ayokong makipag-usap sa'yo. Alam mo, bonding namin to ng mga kapatid ko. Ako bilang panganay, ako yung taga-sabot. Tsaka yung kapatid ko si Carrie. Siya naman Alam mo, wala akong pakialam dyan sa kapatid mo. At wala silang pakialam sa'yo. Kung gusto mong magugas, ayan. Tapusin mo yan. Linisin mo na rin tong kusina. Epal. Sheena? Oh! Tulungan mo nga ako dito! Teka lang! Di porkat buntis ka, pwede ka na maging tamad, ah! Nasa banyo ako! Wisit!
Nandito lang si Ate Celine. Tulungan sana ako. Hello? Oh, bakit? Sa nanay mo. Malis eh. Kamusta ka naman ngayon na alam mong si Rico yung tatay mo? Wala. Bakit parang di siya happy? Oh, dahil ba yung kay Lena? Nakakainis si nanay eh. Ewan ko ba dyan kay Lena? Bakit ba ayaw kanyang maging masaya? Ay, sabagay. Di naman ikaw ang favorite niya, di ba, si Celine? Kaya, care ba niya sa happiness mo? Ay, at saka, dahil nga pala wala si Celine at nakakulong siya, kailangan niya na mauutusan dito sa bahay. In short, Chimay. Ganyan, tagalinis, tagaayos. Napaka-unfair talaga. Napakadaya ni nanay. Laging ako na lang eh. Naku, Kari, tandaan mo ha, lahat ng sinasakal, namamatay. Ikaw naman, ganito na lang. Bukas, magkita tayo sa Royal McBride Mall. Alam mo naman kung saan yun, di ba? O tapos, si Rico, naku, papakainin kayo ng maraming pagkain na masarap. Tapos pag-shopping kayo ng maraming magandang damit para mapalitan na yung suit mo ganyan, makakabasahan. Diba? Sa tingin mo naman, papayagan ako ni nanay. Galit pa yun. Ay, alam mo, ewan ko sa'yo. Magandang nga opportunity yun bukas para malaman mo kung totoo bang masama yung papa mo o baka mas masama yung na... Okay, sige. Quiet na ako. Shh. Zip. Basta, magkita lang tayo bukas, okay? Dumating ka, Oh, bakit nandito ka? Bakit? Hoy, nakalimutan mo na ba bahay ko to? Ikaw ba yung nagbigay kay Rico ng patient's records ko? Ako ba? Ay, oo, ako nga. Kasi naman, Lena, para matigil na yung pambubudol mo. Diba? Ewan ko ba sa'yo, Lena? Alam mo, kung nakontento ka na lang sana sa isang lalaki, di sana wala nang ganitong drama. Kaso hindi. Nag-trip to Jerusalem ka pa. Walang hiya ka. Mas walang hiya ka. Pokpo ka pa. Alam mo, dahil sa'yo, nagkukulo kami eh. Bakit meron? Rico! Rico! Ha? Ano? Nabihis ka! Nabihis ka! Ate! Ate! Tama na po! Ate! Ray! Ate! Tagal ko pinangarap na makilala ko yung papa ko. Tapos nung nakilala ko na, ilalayo naman ako ni nanay sa kanya. Dapat nga ako na nagdedesisyon para sa sarili ko eh. Wala nang mga nangyayari sa akin. Natutunan kong may consequences yung hindi ka makikinig sa mga matatanda. Nasaan ang ate Kari mo? Umalis po. Saan nagpunta? Sabi po ni Auntie Becca kay Ate Kari, magkita raw po sila sa mall. Ano? Manloloko kayo, sinungaling kayo. Ang damot yung masama kayo! Kayo may kasalanan nito eh. Ginugulo niyo ang mga buhay namin. Kung bumalik ka na lang sa akin, masaya tayo ngayon. Yung pagdusahan mong naging desisyon mo, kukunin ko si Kari, wala kang magagawa.